Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa gitna ng patuloy na modernization ng Armed Forces of the Philippines, isang magandang balita ang muling lumutang para sa Philippine Navy. Isang bagong landing platform dock o LPD ang unti-unti nang nabubuo, at base sa pinakabagong update, malinaw na umaandar na ang konstruksyon nito sa Indonesia. Ayon sa isang viral na post mula sa ex-user na si MARKICAP, na kinilala bilang @riskyagang 5, ibinahagi niya ang pinakabagong larawan ng ginagawang barko ng Pilipinas. Makikita sa larawan na ang nasabing LPD ay nasa Orca Dock ng PT PAL Indonesia nitong March 18, 2026. Ang Orca Dock ay isa sa pinakamalalaking shipbuilding facility sa Indonesia kung saan ginagawa ang mga modernong barko, kabilang na ang para sa Philippine Navy. Ang simpleng larawang ito ay hindi lang basta update, isa itong patunay na tuloy-tuloy ang naval modernization ng bansa. Pero kung titignan natin ng mas malalim, ang ganitong development ay hindi basta-basta nangyayari. Ang paggawa ng isang LPD ay dumadaan sa mahahabang proseso, mula design finalization, steel cutting, keel laying, hanggang sa actual assembly ng hull. Ibig sabihin, ang proyektong ito ay matagal nang pinaplano at ngayon lamang unti-unting nakikita ng publiko ang resulta. Sa larangan ng defense modernization, mahalaga ang consistency. Hindi sapat na may isang malaking acquisition lang, kailangan tuloy-tuloy ang upgrades at expansion. At dito pumapasok ang kahalagahan ng additional LPEDs. Hindi lang nito dinadagdagan ang bilang ng barko, kundi pinapalawak din ito ang operational reach ng Philippine Navy. Dagdag pa rito, ang ganitong klaseng proyekto ay nagpapakita na seryoso ang Pilipinas sa pagbuo ng credible maritime force. Sa isang rehiyon na puno ng maritime challenges, ang pagkakaroon ng ganitong capability ay hindi na luho, kundi isang pangangailangan. Para mas maintindihan natin kung gaano kahalaga ang development na ito, balikan muna natin kung saan nagsimula ang LPD capability ng Pilipinas. Noong 2016, unang na-introduce sa serbisyo ang BRP Tarlac, LD-601, na sinundan ng BRP Davao del Sur, LD-602, noong 2017. Ang dalawang ito ay bahagi ng tinatawag na Tarlac-class landing platform dock, na ginawa rin ng PT PAL Indonesia. Ang mga barkong ito ang nagsilbing backbone ng amphibious operations at humanitarian missions ng Philippine Navy. Ang Tarlac-class ay may displacement na humigit kumulang 7,200 tons at kayang magdala ng hanggang 500 tropa kasama ang kanilang kagamitan. May kakayahan din itong magdala ng landing craft, helicopters, at iba pang support vehicles. Bukod sa combat role, mahalaga rin ang LPD sa disaster response operations tulad ng relief distribution at evacuation missions. Dahil sa naging matagumpay na operasyon ng dalawang unang LPD, nagdesisyon ng Department of National Defense na mag-acquire pa ng karagdagang dalawa. Ito ang tinatawag ngayon na ikatlo at ikaapat na LPD ng Philippine Navy. Ang mga bagong LPD na ito ay hindi simpleng kopya lamang ng Tarlac class. Ayon sa mga ulat, ito ay upgraded version na may mga improvements tulad ng mas mataas na side ramp para sa mas efficient na loading ng vehicles at cargo. Sa ilalim ng kontrata, dalawang bagong LPD ang itatayo ng PT PAL Indonesia, na may inaasahang delivery timeline mula 2026 hanggang 2027. Ngayon, kung babalikan natin ang kasalukuyang development, ang larawan mula sa Orca Dock ay nagpapakita na nasa advanced stage na ang konstruksyon ng isa sa mga barko. Bagamat hindi pa ito opisyal na inilulunsad, makikita na ang structural formation ng hull, isang indikasyon na papalapit na ito sa launching phase. Sa shipbuilding, ang phase na ito ay kritikal. Ito yung stage kung saan kumpleto na ang pangunahing katawan ng barko at nagsisimula na ang fitting out process, kung saan inilalagay ang internal systems, electronics, at iba pang equipment. Ayon din sa ilang defense observers, posibleng ma-launch ang bagong LPD sa loob ng 2026 kung tuloy-tuloy ang progreso ng konstruksyon. Pero bakit nga ba mahalaga ang LPD sa Philippine Navy? Ang sagot dyan ay simple, flexibility at power projection. Ang LPD ay hindi lang simpleng transport ship. Isa itong multi-role vessel na kayang magsagawa ng amphibious assault, troop transport, disaster response, at maging command platform sa malalaking operasyon.
Sa konteksto ng Pilipinas, isang archipelagic country na binubuo ng higit 7,000 isla, napakahalaga ng ganitong klase ng barko. Sa panahon ng kalamidad tulad ng bagyo at lindol, ang LPD ang nagsisilbing lifeline sa mga isolated na lugar. Bukod pa rito, sa usapin ng national defense, nagbibigay ito ng kakayahan sa armed forces na mag-deploy ng tropa at kagamitan sa anumang bahagi ng bansa, lalo na sa mga remote islands at contested areas. Kung mapapansin natin, ang pagkuha ng additional LPD ay bahagi ng mas malawak na strategy ng Pilipinas upang palakasin ang maritime capability nito. Hindi lang ito tungkol sa warfighting, ito rin ay tungkol sa territorial defense, humanitarian assistance, at regional presence. Ang partnership ng Pilipinas at Indonesia, partikular sa PT-PAL, ay isa ring mahalagang aspeto ng programang ito. Sa loob ng ilang taon, napatunayan na ng PT-PAL ang kakayahan nito sa paggawa ng mga modernong barko, kabilang na ang Tarlac class na ginagamit ngayon ng Philippine Navy. Sa katunayan, kahit ang BRP Tarlac ay bumalik pa sa Indonesia para sa maintenance at overhaul, isang indikasyon ng patuloy na tiwala ng Pilipinas sa Indonesian shipbuilding industry. Ang ganitong uri ng defense cooperation ay hindi lamang nagpapalakas sa kakayahan ng Philippine Navy, kundi nagpapalalim din ang relasyon ng dalawang bansa sa larangan ng defense at security. Ngayon, pagdating sa technical specifications, ang bagong LPD ay inaasahang mananatili sa paligid ng 7,200 tons displacement, may endurance na hanggang 30 araw, at kayang magdala ng daan-daang tropa kasama ang kanilang kagamitan. May kakayahan din itong mag-operate ng landing craft tulad ng LCU at LCM, pati na rin ng helicopters para sa rapid deployment at evacuation missions. Kung ikukumpara sa ibang bansa sa Southeast Asia, ang pagkakaroon ng 4 na LPD ay magbibigay sa Pilipinas ng mas solid na amphibious capability, isang mahalagang factor lalo na sa panahon ng regional tensions at humanitarian crises. At kung titignan natin ang mas malaking picture, ang development na ito ay bahagi ng long-term goal ng AFP Modernization Program, ang magkaroon ng credible defense posture. Hindi man ito kasing flashy ng fighter jets o missile systems, ang LPD ay isa sa mga pinaka-practical at strategic assets na maaaring magkaroon ng isang bansa tulad ng Pilipinas. Ngayon, ang tanong, kailan natin ito makikita sa serbisyo? Base sa current timeline, inaasahan na ang unang unit ay ma-deliver sa pagitan ng 2026 hanggang 2027. Ngunit depende pa rin ito sa bilis ng konstruksyon at testing phase ng barko. Kapag ito ay officially na commission, madadagdagan ng kakayahan ng Philippine Navy sa amphibious operations, disaster response, at maritime security. Sa huli, ang simpleng larawan mula sa Orcadoc ay may dalang malaking mensahe, ang Pilipinas ay hindi naiiwan sa modernization. Unti-unti, hakbang-hakbang, binubuo natin ang isang mas malakas, mas handa, at mas capable na hukbong dagat. At sa bawat bakal na inilalagay sa bagong LPD na ito, mas lumalapit tayo sa isang layunin, ang masigurong protektado ang ating karagatan, ang ating teritoryo, at ang ating mga kababayan. Ito ang bagong mukha ng Philippine Navy, at ito ay nagsisimula pa lamang.